Yeah. Spark shit. You know what it is. Memory stays, people don't. That was the sad reality of this world na minsan nangyayari talaga. At 100% na totoo na yung memories na lang yung mananatili at yung memories na lang yung dadalhin natin hanggang muli. Pero yung tao na dahilan ng memories na yun ay pwedeng umalis, pwedeng nawala, o pwedeng may ginawang mali. Kaya sila nawala. Sensya na guys, makasama ng buho ko. Pero yun, it still hurts me. Even though 2 weeks na yun nakalipas. Yes, 2 weeks pa lang, bago pa lang, it still hurts me a little bit. Pero hindi nakagaya nung unang beses na sobrang bigat. Alam mo yun, na nasira lahat. Actually, sa school nga, this past few days na pumapasok ako is hindi na ako masyado nagsasalita, nag-iimik-imik. Talagang nasira yung socialization ability ko. Or nasira talaga yung social life ko because of that issue na naging dahilan kung bakit kami nag-stop sa pag-uusap. Well, wala naman akong ginawang mali. At alam ko sa sarili ko na wala akong sinabi. Kaya, gonna fuck that shit na lang. Like, damn, bakit ka naniwala sa maling paniniwala? Sa mga kwentong barbero na puro tamang hinala, di ba? Like, man, if you really love someone, connected na dun yung trust. Trust her. Trust him at all costs. Kumbaga 100% of your trust, you're gonna put into that specific person that you love, di ba? Connected na yun sa love, yung trust. Diba? Just like I said, yun nga, trust is connected sa love. So, yung issue kasi na naging dahilan ng pagtigil ng pag-uusap namin or pag-end ng story is may pinagkakalat daw ako about sa kanya or sa amin, hindi ko mawari kung ano kasi talagang wala akong idea kung ano yung bagay na yun. Pero ang tanging dumating lang sa akin na information is may sinabi daw ako na GF ko siya. Without like, what the fuck, di ba? Ano naman, di ba? Ano naman kung sabihin ko yun? Pero wala akong sinabing gano'n, ha? Ano naman kung sabihin ko talaga yun? Bakit kailangan niyang mahiya? Kasi yung sinabi niyang, ako yung napahiya eh. So it means, kinakahiya niya ako. And, dun pa lang, parang, downgraded na siya. Na-off na ako dun sa bagay na yun. Downgraded na siya sa akin. Like, for me, nung unang beses, like, nung okay pa kami, I treated her like a princess talaga. I treated her like a gold na rare baga. Hindi madaling hanapin. Kumbaga, parang, kukunti yung kagaya niya sa mundong to. Parang ganun yung trato ko sa kanya. Ganun din yung pinaramdam ko sa kanya. But, ngayon, tingin ko sa kanya parang mala alam niyo yun, yung kanta na wag na, ay hindi, yung di ka pamigay, ayoko sa babae, joke lang. Pero yung kidding aside, ayun na yung tingin ko sa kanya ngayon, lalo na nung mga nalaman ko yung mga stories pa about her na na-realize ko na wala akong maling ginawang before. Wala akong mali na ginawa before. Paano ko na-realize yun? Coming from all of those stories. Kasi maraming nagpatunay. Mga tropa ko na tropa niya. Connected sa bloodline niya. Oh. Tapos, family ko. Siyempre. And yun. Kaya sabi ko, wala talaga akong maling ginawa before.
It was because yung mga stories, unti-unti na nagkakaroon ng linaw na totoo talaga. Hindi siya parang ginawa lang ng iba na para siraan siya. Sabi niya sa akin, dagdag bawas na daw yun. Dagdag bawas pare-parehas yung kwento nila. Paanong dagdag bawas yun? Pare-pareho yung kwento ng mga tropa ko na tropa niya. Yung connected sa bloodline niya at yung sa family ko. Pare-pareho yung kwento. So it means, totoo nga. Kasi pare-pareho, hindi naman nagbabago eh. Kung ano yung narinig ko ng pinakaunang beses na pinaniwalaan ko before, and like yung na-share ko sa inyo, kung ano yung unang beses na pinaniwalaan ko, yun yung kwento na nanggaling doon sa tatlong sinabi ko. Sa tropa ko na tropa niya, sa connected sa bloodline niya, and then sa family ko. Yun din yung kwento na umano sa akin. Pero marami pa akong kalap na story about her na nakapagpa-turn off talaga sa akin na parang ayoko nang balikan. Parang even though na I just want to fix it, even though na ugali ko talaga na ayusin lahat ng bagay, parang ngayon, hayaan ko na lang na ganun, na hindi maayos, na parang magulo or puro toxicity. Hayaan ko na lang na ganun. Kasi bakit ko pa ayusin, di ba? Kung sinira niyo naman ulit lahat ng nabuo ko sa 4 na taon. Di ba? So, ano pang kailangan kong ayusin kung sinira niya lang naman? So, what I receive, that's what I give. Kung ano yung matatanggap ko from people, yun na lang din yung ibabalik ko. And sinira niya ako, so ganun na lang din yung gagawin ko. Pero, I don't do revenge. I make them realize and I just want them to see me win in life. Diba? Like them. Pagbalang araw, naka-Honda Civic kaya. Naka-Honda Civic na ako. Tapos makikita niyo ako. Sabihin, ay, pati sinayang ko. Shit! Kapag ganun. I just make them realize. Hindi ako nagre-revenge, hindi ako gumaganti or whatsoever. Ngayon, I'm just slowly moving forward pa rin. Pero hindi pa naman fully healed. Pero at least, I was moving forward one step every time. Hindi na kagaya ng unang beses na sobrang bigat talaga na napakahirap umusan. Yun. Memory stays and people don't. Lalo na lang yung tanging meron ako sa kanya. And hindi ko alam kung iniisip ko pa kung tatapon ko na siya or hindi. Kasi this was the first time that I received something like that sa loob ng 4 na taon. Ayun yung first time. Kaya pinag-iisipan ko pa kasi maganda naman yung pinagsamahan namin pero yung ending talagang fucked up. Legit, like, it's fucked up. Kaya, hindi ko rin alam. Bahala na si Batman. So, yun. So, I guess that's it. Wala na rin naman akong dapat ikwento. Kasi tapos na rin naman yung kwento. Diba? So, if you like this video, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At kung gusto mo may shoutout, comment down below na hashtag pa-shoutout po. And I'll pick 5 person and I'll shoutout them to the end of the video. So lang guys, peace out, signing off, and see you guys sa next episode. Peace. Bye-bye.